Para po ito sa mga nakahukay, nakakuha ng Yamashita Treasure. Nakabukas po ng mga American bankers, may mga hawak na items. Bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po maibenta ng legal ang inyo pong mga hawak na mga kayamanan. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito para po magkaroon tayo ng idea kung paano nga ba ito maibibenta sa tamang proseso. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Yamashita Treasure Philippines, welcome back again sa aking channel. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan, hinaot unta nga naamo sa maayong kahimtang. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tayo na naman po ay magbabalik nga para po may ibabahagi sa inyong napakahalagang topic. Tungkol po ito sa mga nakahukay ng Yamashita Treasure, mga bankers ng mga Amerikanong nabuksan at nakahawak ng items, kung paano po ito maibebenta ng tama, legal, para po hindi mahihirapang kumbinsihin ito pong ating mga tagapanood, mga viewers, kung paano ito mapapatunayang totoo. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon na napakahalaga para po maibebenta ninyo ng legal at nasa tama, madali ang inyo pong mga hawak-hawak na kayamanan. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang video na ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, taga-subaybay, mga haters, subscribers, mga bashers. Mahilig man sa treasure o hindi mahilig, tayo ay lubos pong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy pong panunood, pagsuporta po sa aking mga videos, no? Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng aking mga i-upload na videos. At bilang suporta po yan sa aking channel. So tayo nga po ay magpapatuloy sa atin pong misyon sa pagbabahagi po ng mga kunting idea para po ito sa paghahanap ng mga itinagong kayamanan dito po sa bansang Pilipinas. At ito ngang ating topic na isi-share sa inyo ngayon ay isa sa napakahalagang tips para po makapagbenta ang atin pong mga kababayang nahihirapang patunayan ang kanila pong mga hawak na mga kayamanan. Pagdating po kasi sa kayamanan ay hindi basta-basta itong mapaniwalaan kapag na-expose na wala tayong hawak-hawak na patunay, at kapag napatunayan naman, ito po ay napakadelikado sapagkat pwede pong agawin sa inyo o kumpiskahin mula sa inyong mga kamay. Kaya ito pong ating idea na ibabahagi sa inyo ay napakahalaga po ito para po maibebenta ang inyo pong mga hawak-hawak na kayamanan na legal, hindi illegal, legal. So, diretso po tayo sa ating topic po na ibabahagi sa inyo. Isang basihan, isang modelo, ang isa po sa ating kababayang nakakuha mula po dito sa Quezon Province, na isang example po ito na magbigay sa atin ng pinakamagandang idea para po maibebenta natin ng napakahusay, no, na paraan para madali at hindi tayo hirap na magpo-post kung saan-saan ito pong ating mga hawak-hawak na item, sapagkat kung ito po ay ipopost natin sa online ay walang maniniwala, no? Sasabihin lang ito ay piki, ito ay hindi legit, no?
At bakit pa ipinopost? Bakit pa ipinapakita kung ito po ay talagang tunay? So para po ito ay malinis, mabigyan ng linaw, atin pong isa-isahin ang mga paraan po kung paano po ito mabibigyan ng solusyon. Ito pong mga ganitong problema, no? Paano natin mapapatunayan? So sa mga nakahukay ng bunkers, unahin po natin ang mga nakakuha ng bunkers. Nakaubukas pala ng bunkers dito po sa Mindanao na nagpo-post ng mga tuniladang nickel babbitt bars, platinum bars, no? Palladium bars, tin bars, lead bars. Yan po ay nakikita nating legit, no? Legit na mga bars yan na posibleng tin, tin, lead, nickel bars na sobrang dami, no? Sabi nila may palladium pa pero hindi pa yan napapatunayan unless na ito pong ating sasabihing tips ay isa sa daan para po mapapatunayan ito. So itong na-declare nila na American bunkers ay legit ito sapagkat nakalagay po ito sa history, no? Maging ang American President ng United States of America ay alam na may mga naiwan po silang kayamanan dito sa Pilipinas sapagkat ang gira ay nangangailangan ng pera at may hawak ding kayamanan ang mga Amerikano sa panahon po ng digmaan dito sa Pilipinas. At tandaan natin, ng Amerikano ay sumunod sa mga Kastila. Matagal din po silang humawak dito sa Pilipinas at nagkampo din ang mga Amerikano, Luzon, Visayas, Mindanao, na kung saan may mga bunkers talaga ang mga Amerikano dito po sa bansang Pilipinas. At posibleng napaglagyan nga rin ito ng mga kanila pong mahalagang bagay na ginagamit po sa tinatawag na depensa sa pakikipagdigma. At natalo ang mga Amerikano ng halos 2 taon, mahigit sa 1 taon, more or less, no? Itama niyo ako kapag may mali ako. Natalo ang mga Amerikano sa mga Hapon at nag-declare ang mga Hapon ng panalo. Subalit bumalik ang mga Amerikano kasama ang mga kasama nilang Allied Forces at tinalo ulit ang mga Hapon. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na switching, no? At na take over ng mga Japanese ang dala-dala ng mga Amerikano na mga treasure. At ito ay na ibaon, na itago sa bansang Pilipinas. Kaya't may bunkers na sinasabi ng Amerikano at may bunkers ng tinatawag na Japanese Imperial Army. Sipalitan sila, no? Habulan. Kaya kapag may dala ka at nagipit ka, kailangan mo talaga itong itago. Yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng mga kayamanan ang Amerika dito po sa bansang Pilipinas. Tunay na may mga treasure na mula po sa mga Amerikano, American bunkers. So nabuksan nga itong American bunkers na pakita sa atin ng atin pong ka-treasure hunter na walang maniniwala at maraming nagsasabi ito ay scam sapagkat ikinakalat sa internet, may mga sumasakay din ng mga scammer. Pero sa dami ng bars na naipakita kasi, sobrang dami, no? Isang barko, no? O ilang tunilada yun. Kung mamiki ka ng ilang tunilada ay napakalaking pera yun. Kahit sabihin natin lead lang yun, tingga. Magkano ba 1 kilo ng tingga ngayon? Palagay natin nasa 350. Ang 1 kilo o 200 plus. Ilang barko yun? Kung 2 barko man yung nakikita natin sa loob ng kuweba, abay, ilang milyon yun sa piso? Aabot yun ng mga 500 million, ganong karami.
Sobrang dami yun, ilang tons yun. May TIN pa daw, mayroon pa daw palladium, mayroon pa daw tinatawag na lead, no? Ang lead, tingga yan. Walang pinagkaiba yan. Yung tingga at saka lead, isa lang yan. So, gold, wala naman silang ipinakita kasi puti yung bars. Sobrang dami. So, hindi natin masasabing fake yun. Subalit ito po nga ay isang uri ng mga bars na kung saan bilong sa ginagamit po ng mga Amerikano sa paggawa ng mga gawa ng mga sasakyan, mga equipments sa pakikipagdigma. Ito pong lead. Kasi toxic po na metal ang lead, no? May lason. At saka itong mga nickel, ginagamit po ito sa mga sasakyang pangdigma, no? Mga tornilyo, kung ano pa mang pinagagawa ng mga Amerikano sa mga nickel. Ginagawa din po itong mga pera, coins, yung coins po ng Pilipinas, coins ng buong mundo, ay nickel po ang gamit niyan. So coins na yan, pera na yan, yung nickel. Kung marunong po tayong gumawa ng pera, ay pwede po tayong gumawa ng pera mula po sa nickel. Kaya nasasabi ng atin pong mga kababayang scam ito. Sapagkat kapag nagkaroon po ng bilihan o meet up, ay nagdadalawang isip yung pong buyer at saka yung seller. Sapagkat walang tiyak na patunay, no? Walang proof, walang papilis na pwedeng magsasabing totoo talaga ito, certified mula po sa tinatawag na license na agency na nagsusuri. So, isa pong paraan para po maibenta ito ng legal na walang duda na kapag chinek o tiningnan yung numero ng papilis ay magrehistro sa isang ahensya na kung saan magbubukas ng ating mga mata na ito po ay tunay talaga, no? Sa pamamagitan po ng pagpapasuri nito, kumuha tayo ng kapiraso, no? Sa bawat bars. I-rebar po ninyo ng 1 kilo para hindi po kayo mapaghinalaan o kumpiskahin ang inyo pong mga hawak na bars, kasi yung mga tama na eksaktong timbang ng bars na yan ay mga nakarehistro, sapagkat yan po ay galing sa treasure mula po sa mga Amerikano at nakalagay po yan sa papel na kapag inyo pong ipinasuri at nasa tamang timbang na kung saan naroon po sa mga papilis ng mga naunang historian na nakarehistro doon ang treasure na yan, ay posibleng kumpiskahin. Subalit kapag inyo pong nirebar yan, tinunaw ninyo at binuo ninyo na walang tatak, ay pwede pong ipasuri yan doon po sa tinatawag na agency o ahensya po na kung saan nagsusuri. Ito po ay matatagpuan natin sa Quezon City, no? Diliman, Quezon City, North Avenue. Ito ay ang DENR. So DENR, ulitin natin, sa Mines and Geoscience Bureau sa North Avenue, Diliman, Quezon City. Ilagay po natin yung contact number dyan para po dyan po pwedeng magpa-certify, magpasuri ng legal, at kapag binigyan kayo ng certificate na legit o tunay na ganun pong klase ang inyong mga hawak na metal, ay pwede na po kayong mag-post na hindi kayo sasabihan na piki ito. Sapagkat kapag nag-post kayo na wala pong attach ng ng legal papers, ay wala pong maniniwala sa inyo kahit na totoong ginto ang inyong i-post, no? Sapagkat wala kayong patunay, walang papilis, no? Kaparehas ng lupa yan, binta ka ng lupa, wala namang titulo, sinong bibili niyan na wala kasiguraduhan? Yan po ay napakahalaga po itong atin pong ideyang ibinabahagi sa inyo. So magtatanong kayo, paano namin maipapasuri government, no? Natatakot ang atin pong mga kababayan na magpasuri sapagkat baka kumpiskahin. Ulitin ko, sinasabi ko nga sa inyo, no? Yung tatak ng bar
ay yun po ang maging basihan para po makumpiska yun at yung timbang. Kapag binago po ninyo ang timbang at yung tatak ay alisin, ay pwede po itong ipa-asay o ipa-certificate sapagkat wala na po itong patunay at libre na po kayo, malaya na po kayo magsabi na galing po ito sa aking mga ancestors o galing sa aking mga ninuno at ito ay namana ko at ipapasuri ko lang. So yung certificate, yun po ang mahalaga doon na nagpapatunay na legit yung inyo pong mga hawak na items. At idagdag natin, bukod dyan, ay kailangan din po yung tinatawag na gemologist testing, no? Gemologist certificate mula po doon sa mga nakahukay na para po doon sa mga nakahukay ng items na gems o precious uncut stone, sapagkat marami pong umaangal nagpo-post na mayroon akong ganito, ganyan, mayroon po akong nahukay na diamond, black diamonds, mga meteorites. Paano ninyo mapapatunayan na totoo ito kahit na sabihin mong pasado dun sa equipment ay wala namang kayong mga papel? Sapagkat ang mga ganitong klaseng mga kayamanan ay kailangan ng papel, kailangan ng patunay. Kaya kailangan dumaan po ito sa tinatawag na laboratorio at certificate, no? Magkaroon kayo ng certificate, papeles para po mapatunayan at maibenta kahit saan ahensya, no? Kahit saang pawn shops ay tumatanggap po ng mga precious stones kapag ito po ay nagkaroon ng papers, papilis, no? Galing sa mga lisensyadong mga gemologists, sapagkat yun po ang tinitingnan ng mga pawn shops at saka mga bangko, yun pong papilis, no? Kung tunay mo ito, kasi may mga serial number yun, may mga code, at kapag binirify po yun ng mga bangko, binirify ng mga pawn shops, tatawagan nila yun, titingnan nila sa computer at lalabas doon na legit, na wala silang duda kung totoo ba o hindi, kasi posibleng sumablay ang kanilang mga testing, no? Sa panahon po ngayon, kapag ka-ordinaryong testing lang ay pwedeng sumablay ang mga testing po ng mga bangki-bangkita, sapagkat mayroon na po ngayong laboratory made, gawa ng mga Chinese, diamond laboratory, mga lab-grown na mga rubies, lab-grown na mga sapphires, moissanite, ay nagagawa na po ito ng makina ng China, na kung saan nagbigay problema po sa kalakalan bintahan ng mga precious gemstone ngayon sa online. Kaya ito pong ating ibinahagi sa inyo ay isa pong napakahalagang teknik ito para po mapatunayan ang inyo pong mga hawak na kayamanan, mga bars, no? So sana po ay nakapagbigay na naman tayo sa inyo ng napakagandang idea, topic tungkol po dito kung paano po ninyo maibibenta ng legal ang inyo pong mga hawak-hawak na kayamanan. So para po hindi tayo maloko at hindi tayo manluloko, ay kailangan ng ganitong klaseng proseso. At malaya na po kayong mag-post at sabihing tunay ang hawak ko, sapagkat ito po ay sertipikado mula po sa lisensyadong ahensya ng atin pong pamahalaan o ahensya na nagsusuri dito po sa ating bansa. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap.